Super typhoon na ang bagyong Leon. Nakataas ngayon ang wind signal sa iba't ibang probinsya sa norte dahil po dyan. Para sa update, magkakausap natin sa linya ng telepono si Veronica Torres na weather forecaster ng Pag-asa. Hi Veronica! Hello po, Miss Cheryl, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa One News. Ano ang update sa bagyong Leon? Opo, tama nga po kayo, itong si Super Typhoon Leon ay patuloy pa nga yung pag-threaten nito sa may extreme northern Luzon at kaninang alas 8 ng umaga, ito ay lumakas pa nga at nasa Super Typhoon category na. Kaninang alas 10 ng umaga, ito ay nasa may layong 350 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. Nagtataglay ng lakas na hangin na 185 kilometers per hour at bugso na abot sa 230 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At dahil nga kay Leon, nakataas ang signal number 3 sa may Batanes, sa may eastern portion ng Babuyan Islands, northern portion din ng mainland Cagayan. Samantalang signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern at eastern portion ng Abra, northern portion ng Mountain Province at Ilocos Norte. Samantalang signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, ang northeastern portion ng Tarlac, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon kabilang na ang Polillo Islands, northern portion ng Camarines Sur at ang northern at eastern portion ng Catanduanes. At meron din tayong nilabas na weather advisory kaninang 11 a.m. kung saan ngayong araw posible yung intense to torrential rains sa may ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, Batanes at Cagayan kabilang na ang Babuyan Islands, heavy to intense sa may Ilocos Norte, Apayao, Isabela at Occidental Mindoro at moderate to heavy rains sa may Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Benguet, La Union, Pangasinan, Calamian Islands, Negros Occidental, pati na rin sa may Antique. Hindi nga natin din nirule out yung close approach o landfall nitong si Leon sa may Batanes area at pinakamalapit itong si Leon sa Batanes late evening today to tomorrow morning. At posible na rin po palang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi or Friday early morning po, Ms. Cheryl. Okay. Pinaka-apektado talaga, Veronica, yung northern section ng Luzon. Pero dito tayo sa Metro Manila, medyo makulimlim. Opo, ngayong araw, posible nga po yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil nga po dito kay Leon, asahan po natin, posible ngayon until tomorrow pero pagdating ng undas, start po ng improving weather po natin. That's great news din naman, ano? Pero yun nga, sabi mo talagang yung mga taga-extreme Northern Luzon at Northern Luzon ang kailangan maghanda. So ang peak niya nagsisimula na ngayon hanggang mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Opo, so ngayon, yung peak niya habang papalapit ito kay Batanes area which is pwedeng later hanggang bukas po. And also, pati po yung mga areas na meron pong weather advisory, lalo na po yung mga naka-intense to torrential, maghanda rin po tayo. Ano pa ang aasahan na panahon the rest of the country sa pagdating ng undas? Opo, base nga po sa ating latest na outlook, sa western section ng Luzon area, pati na rin sa ilang parts ng Visayas area, posibleng maging maulan hanggang bukas or pwede rin naman umabot ng November 1. And then afterward ay na po yung improving weather po natin. Pero ingat po lalo na po kung may mga heavy rainfall warning yung ating mga regional services division sa mga banta ng pagbaha or pagguho ng lupa sa mga low-lying areas at landslide prone areas po. May iba pa ba tayong sama ng panahon na binabantayan, Veronica? As of now, maliban po kay Leon, wala naman po muna. Okay, that's good. Makakahinga-hinga tayo, no, Veronica? Yes po, ma'am. Pero lagi pa rin tayong mag-antabay sa mga advisory ng Pag-asa po. Maraming salamat for the update, Veronica Torres ng Pag-asa.